Kwento ng driver ng motorsiklo si Henry Armenio, mabagal naman daw ang takbo niya dahil madulas sa kalsada, kaya nagulat na lang siya nang bigla siyang banggain sa likod ng isang truck. Natatabi na nga ako, bigla akong binangga. Duda ni Armenio, lasing ang driver ng truck na si Marcel Casiano dahil amoy alak umano ito. Kaya sir, bigla na marino siya eh. Wala na eh. Mamrino ako, bangga na siya eh. Kasi malapit na. Ay, sir sa akin. Sugatan din ng driver na isa pa motorsiklo na si James Pertido at ang kasetong si Rodel Pertido nang makagip din ng parehong truck. Nangapa naman si Casiano, nasagutin ang pagpapagawa sa mga motor na kanya nabangga ang pagpapagamot sa mga sakay nito. Ryan Ang, Sabul, sa News 5. Sa Calabozo naman ang bagsak ng isang lalaki matapos itong mag-amok nang di niya makita ang kanyang asawa. Abay, sa pulang balitang yan ni Jeff Caparas. Nagwala at animoy naghurumentado ang sospek na si Santiago de la Vega ng Potrero, Malabon kagabi matapos na ipagkaila ng mga anak kung nasaan ang kanyang asawa. Sugatan si Ninoy Belmig na nagtangkang umawat matapos makitang sinasaktan ng sospek ang kanyang mga pinsan gamit ang patalim. Swerte na lamang at agad na isara ni Belmig ang pintuan kaya hindi siya masyadong napuruhan. Kasi nahawakan ko na itong kutsilyo, naipit ko kasi sa pinto. Naipit rin yung kasi yung kamay niya kaya nabitawan niya na to. At dahil hindi nagustuhan ng sospek ang kanyang pakikialam, siya na ang tuloy ang pinagbalingan nito at hinabol ng saksak. Nagawa ko lang akong gamitin yun dahil pinagtanggol ko lang yung sarili ko. Mula sa gumawa sa akin ng masama. Dahil sa nangyari, kalaboso ang sospek. Pero hanggang sa presinto, todo tanggi ang sospek sa akusasyon. Ipinagtanggol lamang daw niya ang kanyang sarili. Pero nang ipasok na ito sa kulungan, laking gulat namang pulis dahil isa pang patalim ang nakapkap sa sospek. Jeff Caparas, sa Pool, sa News 5. Problemado mga residente na nasalugan sa Malabon noong Biyernes ng gabi. Bukod kasi sa mga nasirang gamit, siksikan sila ngayon sa evacuation centers at kulang na rin sila sa pagkain, gamot at inuming tubig. Ang detalye sa Pool ni Romel Lopez. Doble hirap ang dinanas ng 1,500 pamilya na naging biktima ng sunog sa Katmon, Malabon. Matapos ang sunog, ulan naman ang bumuhos. Naging penitensya pa habang nagsisiksikan sila sa 7 evacuation center. Sa covered court nga na ito, kita ang kapal ng mga tao. Bukod sa mga nasira ng gamit, kulang ang maiinom na tubig ng mga residente dito, maging kumot, mga damit at pagkain. Kaya ang mga residente, panay-panawagan na lang sa mga kinauukulan, pati sa presidente ng bansa. Gabi pa lang nasunog na kami. Wala kang ulang maano sa iyo, tulong na dumadating sa iyo. Yung kapitan namin, wala. Hindi namin alam kung di pa kami man lang dinadalaw ng kapitan namin. Pati tubig, problema ng mga residente, kaya ang mga evacuees pila balde. Sa dami rin ng mga sanggol sa evacuation center, hiling nila mga feeding bottle. Agad namang sumugod ang News 5 na lugar para magbigay tulong, may dalang lugaw, pamatig, gutom. Nasilip din ng News 5 ang lugar ng mga nasunugan at kitang-kita ang dami ng mga natupok na kabahayan. Kaya naman, sa halip na malungkot pa ang ilan, dinaan na lang lahat sa toma, sabay patama sa mga politiko. Yung mga nanalo, magparamdam na! Romy Lopez, sa Pool, sa News 5. Oo nga naman, yung mga nanalo, magparamdam na kayo. May puro kayo pangako. Puro na pako. Palalan, napakabilis ninyo mga politiko. Buti pa yung News 5 hindi tumakbo. Nariyan yung News 5. Action center natin. At namigay dun si Sherry Liao. Pero hindi kakayanin yun sa dami nun. Alam ka ba naman napakainin natin isang buwan yung mga tao na yun? Kailangan ng kumalili ng gobyerno. Yung tulong. Okay, mamaya makakausap po natin si DSWD Secretary Binti Suleman. Alamin natin kung ano bang tulong na ang ginagawa ng DSWD. Daming nabubulok na bigas doon. Paano pwedeng bigyan ng yun. Yun. 6:03 a.m. susunod sa Sapul. Mga magsasaka ng Hacienda Luisita, wala nga bang talo sa bagong kasunduan? At dating Paulo Arroyo, makakatanggi kaya na tumistigo sa Maguindanao Massacre? Yo! Okay, welcome back sa Sapul. Kamustahin muna natin si Makata na nasa Bantayog ng mga bayani pa rin.
medyo mahina po ang boses ko sa ngayon sapagkat para hindi po tayo makabala ng konti dito po sa ginaganap na ritual ngayon. At kasama pa rin po natin si Ginoong Windel Baligan para po naman may paliwanag sa atin kung ano na po ang nangyayaring kaganapan dito nga po sa may bantayo ng mga bayani na talaga naman pong atin pong itinatangi ngayong araw sapagkat ito po ang tradisyon ng ating mga lahi. Ayan po, kanina ay atin pong namataan at atin pong nasaksihan kung paano pong ang anim na manok ay katayin at ialay po diyan sa may sabak na tinatawag na lugar ng alayan o sa wikang Tagalog po ay altar. Sir, magandang umaga pong muli. Ano po yung ginawa kanina na may hawak pa pong lupa na nakalagay sa bao? Ayan yung lupa kasi, iyan yung ugat at identity ng aming kultura. At doon kami nabubuhay at lahat naman tayo ay nabubuhay sa mga katutubong mamamayan. Napakahalaga ang ancestral na lupain na aming dinidepensahan ngayon dahil lang sa kasalukuyan ay maraming mga batas na sumisira nito. Okay po, at dahil po mula po nga dyan sa lupa, doon naman po tayo tumungo dito po sa tinatawag nating sulo. Ito po ay may apoy, nakikita po natin ngayon at sa kasalukuyan ko pong nakikita rin doon na yun pong inyong kasamahan ay may hawak pong sulo at may pinapaliwanag dito po sa inyong mga kapatiran. Ano po ang ibig sabihin ng sulo? Yan yung simbolo ng maalab na pagkakaisa ng mga tribo at mamamayan para sa pagsusulungan ng aming kultura at saraling pagpapasya at pagdepensa sa ang pagtatanggol sa aming ancestral na lupain na ipinakita nga doon sa simbolo ng lupa kanina. Ayan po, ay para po sa maalab na pagsasama talaga, katulad po ng pagsasama namin ng aking asawa. At eto na nga po at inyong nakikita, kanina po ang pinakauna pong ginawa ay yung pag-aalay po ng mga coins kung saan po yun po ang sinisimbolo ay iyong matibay na pagsasama, matigas na talaga namang pag-iibigan ng mga katribo. Kaya po mula po rito mamaya po, ang akin namang ipapakita ay yun pong war dance na kung tinatawag po nila ay yun nga pong labanan na sayaw kung saan po ang ending ay yun pa rin pagkakaisa. At dito po rin po si Makata, ang inyo po laging kasama, ang Makatang cool na cool dito po sa pool. Salamat, Makata. Balik tayo sa balitaan. Win-win situation daw ang bagong kasunduan ng Hacienda Luisita Management at mga magsasaka rito. Pero meron pa ring umaalma. Kung bakit, alamin sa ulat ni Gerald Uy. Isang mahabang pila ng mga pawisang magsasaka ang nadatan naming paakyat sa malawak at magarang Hacienda Luisita ng mga kuwangko sa Tarlac. Lahat umaasang matatapos ng referendum para sa may 10,000 magsasaka ng hacienda. May pumiling bumalik sa trabaho sa pamamagitan ng stock distribution option. Wala kaming sapat na gagamitin na makinarya para sa lupa. Wala kaming puhunan. Kaya gusto namin ng SDO. Ang iba naman, mas ginusto ang magkaroon ng lupa. Kaya pinili po namin ng lupa. Kung mawala man po kami, meron pong mamanahin yung mga anak namin. Ano man daw ang pili ng mga magsasaka, wala raw talo dahil pareho naman makatatanggap ang mga ito ng financial assistance base sa bilang ng kanilang shares sa asukarera. 1 peso and 25 centavos ang ibibigay na pera kada share. Ibig sabihin, kung may 10,000 shares ang magsasaka, 12,500 pesos ang iabot sa kanya ng hacienda. Pero para sa acting president ng United Luisita Workers Union, suhol daw ito. Sa Huwebes, matatanggap na raw ng mga magsasakang sumali sa referendum ang unang bahagi ng kanilang financial assistance. Pero giit ng pamunuan ng Hacienda Luisita, hindi pa rin final ang lahat. Kailangan pa kasi nilang kunin ang approval mula sa Korte Suprema para masabing wala silang nilabag na batas na makipag-areglo sa mga magsasaka. Sabi ni Attorney Tony Ligon, tagapagsalita ng Hacienda Luisita, lalapit din sila sa Department of Agrarian Reform para ipa-review ang compromise agreement. Ikaw ba, ibibigay mo ba kagad yung 150 million na hindi natin alam na sasabihin ng hukuman, di ba? So bibigay mo muna yung pauna. Pag sinabi ng hukuman, ayos yan, yung kabuuan, ibibigay mo na. Sa August 18, muling maghaharap ang mga magsasaka ng hacienda at mga kinatawan ng mga kuwangko para sa nakatakdang oral argument sa Korte Suprema. Gerald Uy, News 5. Wala munang matatanggap na gas allowance mula sa PAGCOR ang Manila Police District hanggat hindi nareresolba ang sinasabing anomalya sa pagbibigay ng subsidy. Kaya ang ilang Police Maynila, no choice daw kundi sagutin muna ang gasolina ng ilang patrol cars. Sa pool ang balitang yan ni Joel Gorospe.